House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro, ang Office of the Ombudsman, na ilabas ang Kaya sabi dito ng aking editor, Reggie Roa lang yung name, lamat as in salamat. Sorry po. Reggie Roa, maraming maraming salamat po sa iyo. Sana magkaroon ka pa ng maraming birthdays pa. Reggie Roa, salamat po. Kasi nilagay niya lamat eh. Diretso na po tayo. Inikayat ni House Deputy Minority Leader at Teachers Party List Representative Franz Castro, ang Office of the Ombudsman, na ilabas ang Statement of Assets, Liabilities. Ang kapal ng mukha nito si Franz Castro! Ano ka ba? Pinapalabas mo ang SALN ni Tatay Digong. Hindi ka nanonood ng vlog ko. Pinakita ko ron yung bahay ni Tatay Digong. Ilang taon siyang mayor. Bata pa lang mayor na. Hanggang ngayon, ang tanda-tanda na. Ang dami niya na naging posisyon. Yun pa rin ang bahay niya. Ang kapal ng mukha mo, Franz Castro. Ano na ba nangyayari sa'yo? Pinasisilip ang SALN ni Tatay Digong. Ano ba yan? And Net Worth o SALN ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito ay matapos italaga bilang administrator ng mga ari-arian ng Kingdom of Jesus Christ o KOJ. Alam mo ito si Franz Castro, may pagkainggit. Inggitera. Anong masama kung gawing administrator ni Pastor Kibuloy si Tatay Digong? Tapos, dahil ginawang administrator si Tatay Digong ni Pastor Kibuloy, gusto mong pasilip ang SALN? Private citizen na po si Tatay Digong, kayo nga dapat mga mambabatas maglabas ng SALN ninyo. Alam mo, sa ginagawa mo, Franz Castro, para mong sinasabi, tama ang duda ng maraming Pilipino na kaya nyo ginigipit na si Kibuloy hindi lang because of mga Duterte, kaya nyo ginigipit si Pastor Kibuloy dahil gustong kuhanin ng administrasyon ang kanilang mga properties. Hindi ko po sinasabing yun Yan po ang duda ng marami. Kasi nagtataka sila, bakit ginigipit si Pastor Kibuloy? At maraming nagsasabi dahil konektado sa mga Duterte. Ngayon, parang lumalabas, may punto po ang mga opinyon ng mga mamamayan na gustong kamkamin ang mga properties ni Kibuloy, ni Pastor. Kaya siya ginigipit. Kasi ang sinisilip mo na dito, pati yung pagiging administrator, syempre, hindi nyo na magagalaw dahil alam naman natin, si Tatay Digong ay dating presidente. Marami pa rin connection and at the same time, matalinong abogado, mahihirapan silang kamkamin yan. Isisiwalat ni Tatay Digong pag nahalataan niya merong gustong kumamkam. Kaya parang di umano ay sumasama ang loob mo, Franz Castro. Tama po ba? Cherry Tosaki, kalma coach. Kalma lang. Mahina po ba signal ko? Diyan ako nawawala ng pagkakalma pag humihina ang signal ko. Ni Apollo Kibuloy ang dating presidente. Ayon sa kongresista, walang matinong... Ikaw naman, Franz Castro, mag-ayos-ayos ka naman para kang pinabili lang ng suka. Sige, congresswoman ka na try mo mag-ayos-ayos, sige. Accounting sa ilang bilyong confidential funds. Hindi ko po pine-personal si Franz Castro Kaya lang, syempre, pag lalabas ka sa TV, ayos-ayusin mo naman. Di ba? Oo. Hindi ko naman sinasabi kailangan mo maging maganda kasi alam kong hindi niya nakaya yun Yung maging presentable lang. Di ba? At intelligence funds na dumaan sa dating Pangulo. Kaya dapat silipin kung may money laundering arrangement ang dalawa. Pambihira ito. Ginawa lang administrator, meron na money laundering na naiisip. Ang taba ng utak mo, Noring Castro, hindi ako, nagtataka lang ako kung talagang advance ka mag-isip. Daig mo pa yung mga naging ex ko na advance mag-isip. Di ba ganyan yung mga ex ninyo, kaya nyo hiniwalayan? Di ba? Wala ka bang ginagawa, iniisip, may gagawin ka na. Ito naman si Franz Castro, advance mag-isip.
Hindi ko alam kung tanga o tangang-tanga. Kasi isipin ninyo, ginawa lang administrator si Tatay Digong, money laundering na daw. Tapos dati yung baril na sinabi nung testigo, pinaniwalaan na binigyan ni Pastor Kibuloy si Tatay Digong ng baril. Ewan ko lang opinion ko yan. Opinion ko lang. Tanga lang ang maniniwala doon. Ang problema dito kay Franz Castro, basta patungkol sa Duterte, lahat paniniwalaan. Try nyo. Try mo. Ilabas nyo sa vlog nyo. Si Tatay Digong pinatay ni Jose Rizal. Sasakyan nito. Itong congresswoman na to, sasakyan. Basta lahat mabanatan si Tatay Digong. Gusto kasi nito banatan si Tatay Digong at saka si Pastor. Crush mo ba sila? Nagtatanong lang, crush mo. Basta lahat ng banat kay Tatay Digong, lahat ng banat kay Pastor Kibuloy, palagay ko sasakyan nito. Ano pa? Ano pang pwedeng ibintang? Si Magellan, pinatay ni Pastor Kibuloy. Palagay ko maniniwala tong babae na ito. Oo. Tapos, yung mga bobong vlogger, sasakyan pa. Ay, oo, si Pastor Kibuloy, pinatay si Magellan. Ang bobo rin kasi. Ang dami kasi talaga na sakay naman sila ng sakay sa balita. Lahat na lang, basta kasiraan ng Duterte, kasiraan na ni Pastor Kibuloy, back, sige, back. No, pero ako sa akin lang, hindi nyo madadala sa kabilang buhay ang kayamanan. Sana po, ito naman sana lang. Ngayon, kung matigas ulo ninyo, bahala po kayo. Pero sana po, wag nyo na pong pag-interesan ang pag-aari ng KOJC at ni Pastor Kibuloy. Kung anong trabaho ninyo, kung paano kayo naihalal, yun na lang ang gawin ninyo. Wag nyo nang angkinin lahat. At kung hindi nyo kaya manatili sa pwesto ninyo dahil alam ninyo matatalo kayo pag nagkabutuhan, pikit na lang kayo. Inggit, pikit. Yun lang po. Ganun lang kasimple yun. Huwag kayong mainggit kay Sara Duterte. Di ba? So pag naiinggit ka, pikit. Simple. Ganun lang ang gagawin. Mahirap ba gawin yun? Tapos ang usapan. Apila nito sa Ombudsman, ilabas ang SALENS ng dating Pangulong Duterte kahit mula 2016 hanggang 2022. Ito. Sige, payag ako dyan. Sasabihin ko, Banat Bay, Attorney Trixie, Pastor Kibuloy. At ito, sasabihin ko talaga kay Pastor Kibuloy. Kahit na wala akong number niya. Hindi naghahawak. Walang cellphone ata si Pastor Kibuloy. Regaluhan ko kaya ng iPhone. Hindi, wala. Joke lang po, Pastor. Alam ko madami kang Pero, sa bagay, baka kasi pagka ganong katataas na tao, hindi naghahawak ng cellphone. Wala akong nakitang hawak si cellphone si Pastor tsaka si Tatay Digong. But anyway, sige. Sasabihin ko sa mga kinauukulan, pararatingin ko kay Pastor Kibuloy, kahit dito sasabihin ko, labasan po ng SALN. Sige, papalabas natin kay Tatay yung SALN. Pero lahat ng congressman maglabas ng SALN. Payag kayo? O sige, wag na lang lahat. Kayong dalawa. Kasi naghahamon ka eh. Hindi pwedeng ang hahamunin mo lang. Di ba? Gaya ng ginawa ni Tatay Digong, huwag mong hamunin yung tao ng drug test. Dapat ikaw rin magpa-drug test. Ako, pwede kong gawing hamon yun. Lahat tayo mga political vloggers, pa-drug test tayo. Anong problema? Basta lahat tayo. Well, anyway, hindi ka pwedeng naghahamo, tapos siya lang ang sasabihin mo. Kaya nyo maglabas ng SALN. Convince ko si Pastor Kibuloy. Convince ko si Tatay Digong. Ikaw din, maglabas ng SALN. Si Speaker, maglabas din ng SALN.
Si Suarez maglabas din ng salin. Hindi yung ano kasi sinasabi dito, yung mga naggastusin ninyo ay by certification lang, hindi po yung detalyado. Kaya nga lumabas, hindi ka ba nakikinig, Castro, di ba nilabas ni Tatay Digong yung hindi mo pera yan? Magpapa-audit, hindi certification. Anong pinagkaiba ng audit sa certification? Yung certification po, isinertify mo lang, ito nagamit. Yung audit, iisa-isahin, saan mo nagamit? O, pinang-inom mo ba? Pinambili mo ba ng pagkain? Ito bang ginawa mong pamasahe kapag biyahe ka ng biyahe? Yun po ang audit. Binigay mo sa kabit mo. Yun ang audit. Iba yung certification o nagastos mo lang. Ang nilalabas daw ninyo ay certification. O kaya nga tama, sinabi dito, open the book. Sige, sinimulan mo yan Oy, kalampagin natin. Kasi pagka hindi mo, yan ang una kong itatapik. Promise sa'yo, kahit na, naku. Yan ang itatapik ko sa SMNI. Pwede ba? Pwede ba SMNI? Itatapik ko agad to. Kasi naghanap mo ng salin nitong babae na ito paano kung kumasa si Tatay Digong sa'yo? Kaya mong buksan yun sa'yo? Yan ang sinasabi ko sa inyo sabi ni Mary Jean, marami nagsasabi, hindi lang si Mary Jean, tama, open the book, excited yan. Open the book. Fernando, sa mga manunood ng replay na ito, lagay nyo rin, open the book. Ang kapal ng muka. Dapat lahat na lang binintang mo kay Tatay Digong, wag lang yung open the book. Alam mo kung bakit, Castro? Bobuelta sa'yo yan. Mali ka dyan. Baka ikaw pa masermonan nila speaker. Baka masermonan ka pa ng mga kasama mo dyan sila Suarez. Baka masermonan ka pa ng mga kasama mo dyan. Bakit? Bobuelta yan sa'yo Bobuelta yan sa inyo. Paano kung mag-init na naman Tatay Digong sa pag-iisip niya? Salin O sige, bulat-latin natin ulit yan, open the book. O di, ano ka? Pasikat ka masyado, di nabueltahan pa kayo ulit. Binuksan mo ulit yung usapin. Iyan nga ang hindi nyo magawa-gawa Yung audit by audit, hindi certification. Yung audit yan, the book with resibo, yan ang sinasabi. Open the book. Yan, sinisigaw nila, pera namin yan. Hindi mo pera yan. Open the book. Kita mo yan na sinisigaw ng marami. Bubuelta sa'yo yan, madam. Mali ka dyan. Minsan kasi mag-iisip kayo ng sasabihin ninyo. Ipapahamak mo yung mga kasama mo dyan. Pag nakita na naman yan ni Tatay Digong at nag-ingay yan ng open the book, yari na naman kayo lahat. Wala na naman kayo magagawa. Wala naman kayo magagawa. Kaya nyo ba? Pakitaan kayo? Papayag ba kayo? Bibitawan nyo ang pagka-congressman ninyo, yung karapatan yung pagka-congressman at pasisilip ninyo ang bangko nyo? Papayag ba kayo? Tanong lang. Sino pang hindi nakakita ng bahay ni Tatay Digong dito? Nagpunta akong Davao, kinunan na yon ng Banateros Brothers. Nagpunta kami sa bahay, nakita namin, maliit. Mas malaki pa yung bahay ng kapitbahay namin. Samantalang tagal ng mayor sila Duterte, naging presidente pa, andun pa rin nakatira, doon pa rin daw umuwi. Nasita pa nga ako nung guard. Kasi pinuntahan ko yung motor nasa loob na. Pumasok ako ng garahe. Yung kulit talaga ni Coach Oli. Sabi niya, sir, bawal na dyan. Nakita ko yung motor niya, yung yung ano ba yung 3 gulong? Tricycle. Hindi. Pan-am ba yun? Amcan. Basta yung 3 gulong. Oo, nakita ko, pupuntahan ko, kukunan ko sana No. Di ba? Hindi nga, seriously. Mas maganda pa yung bahay ng kapitbahay namin. Hindi ko minamaliit ang Duterte Ibig lang sabihin nun, sa napakasikat na katulad nilang, tagal na nilang nakaupo,
hindi sila nag-abuso ng pera ng taong bayan. Malalaglag ka diyan sa kinalalagyan mo. Huwag yang salin. Yan ang mga wag niyong please lang. Banatan niyo na ang Duterte kung saan-saan, wag niyo lang babanatan ng Duterte patungkol sa droga, sa paglaban sa rebelde, sa korupsyon, at sa salin. Kasi yung apat na yan, napakalaki ng tiwala ng taong bayan. Hindi man perpekto ang Duterte, pero yung apat na yan, may resibo yan. Napanindigan na nila yan. Walang makaka-question sa Duterte pagdating sa apat na yan. Malinis po sila dyan. Baka sa iba pa, yun ang silipin ninyo. Pero Castro, mali yung sinilip mo. Crush mo lang ata si Kibuloy, si Pastor. Kaya ikinunek mo na naman kay Tatay Digong. Ewan ko sa'yo, Castro. Kaya tumatanda ka ng maaga eh. Mas mukha ka pang matanda kay Pastor eh. Kasi yung mga binabanatan mo, wala sa lugar. Hindi ka nag-iisip. Oh, kayo naman mga bobong, mga bobong vlogger, pipick upin nyo pa yung sinabi nito. Ay! Pinapasilip ang salin ni Tatay Digong. Kasi maraming kinita siguro kay Pastor Kibuloy. Ganun ang gagawin ng mga TVJ. Hindi lahat ng TVJ. May mga TVJ vloggers na maka-Duterte. Yan sila, yan sila Jay Vergara. Jay Vergara. O ano? Jay Guevara. Pasensya. Oo, pero yung iba, yung mga, yung mga kampo ni yung kasama doon sa mga kampo ng mga recruiter. Ayun. Babanatan na. Ay, nako. Pinoy ako. Open your book, Castro. O, yan. Mga ha? Topic na naman nila yung animal na yan. Alam mo, kung ako sa inyo, pikit na lang kayo. Yun lang naman ang solusyon dyan, pikit.